Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol sa mag-ate na sina Lita at Angie. At ito ang paglalahad ni Lita. Tawagin niyo na lang akong Lita. Ang kapatid ko ay si Angie. At ang boyfriend ng ate ko ay si Joel. Nangungupahan lang kami ng kwarto sa Manila. May sariling hagdanan ang kwarto namin at pintuan na akala mo ay pintuan ng kesame. Itutulak mo ito ng paitaas sa halip na pabukas, nakagaya ng regular na pintuan. Mag-19 pa lang ako at si ate naman ay 22 years old na. Isinama ako ni ate sa Maynila para ipasok sa pabrikang pinapasukan niya. Nagsimula ang lahat nung mawala ang ID ni ate Angie at mapulot ni Joel. Hindi kagandahang lalaki si Joel. Maganda lang ang mata at matipuno ang pangangatawan at halatang may kaya ang pamilya. Naghihintay na lang siya ng papeles papuntang Amerika. Mabait si Joel, palabiro at talagang maginoong tingnan. Minsan ay sa kwarto na siya pinapatulog ni ate dahil masyado na siyang ginagabi sa pakikipagkwentuhan sa amin ni ate. Mga alauna na ng gabi nang maalimpungatan ako sa mga kaluskos at mga ungol na bitin, kasabay ng isang tunog na parang paang lumalakad sa malagkit na putik, at ilang sandali pa ay mahabang pigil na bulungan at katahimikan. Hindi ako nagtanong kinabukasan kung anong nangyari. Nabakas ko na lang na parang napakaganda ng umaga ni ate. Maraming beses pang naulit ang gabing iyon, na sadya namang parang musika sa aking pandinig. Lalo na ang mga tunog na parang malagkit na putik, kasabay ng parang may pumapalakpak at mga impit na mga salita. Isang araw, nagpaalam akong umuwi ng maaga sa trabaho dahil masama ang aking pakiramdam. Sa may hagdanan, bago ko inangat ang pinto, ay nakakarinig ako ng mga kaluskos. Dahan-dahang inangat ko ang pintuan hanggang sa ang sahig ng kwarto ay maging kalibel na ng aking mga mata. Para akong tuod sa pagkakagulat nang makita ko kung ano ang nangyayari sa loob ng kwarto. Ang ate ko at ang boyfriend niyang si Joel ay kasalukuyang nagbabakbakan. Ang mga paa nila ang nakaharap sa pintuan, kaya kitang-kita ko ang pagsasalpukan ng baong nilang dalawa. Malaki ang ice cream, mataba at talaga namang halatang naka-atensyon ng tudo. Buong buo kong hugutin ito at buong buo rin binabaon at lumilikha ng ingay na tulad ng isang malagkit na putik na sinasabayan ng palakpak. Ilang sandali lamang ay narinig kong sinabi nito kay ate Angie na malapit na siyang makakita ng bahagari. Si ate naman na halos maputol ang hininga, siguro dahil
sa malinamnam na dulot ng ice cream na nararamdaman na sumagad at malapit na rin siya at gusto niyang sabay silang makakita sa bahaghari. Sa puntong iyon ay nakita kong biglang bumilis ang bakbakan ng dalawang naglalabanan at sabay sa pagsigaw ng tagumpay, bigla nitong idiniin ng todo ang ice cream sa bumubukal na kimchi na sinasalubong naman ni Ate Angie na parang nagdidelirio. Nagpalipas ako ng isang oras bago ako pumasok ng kwarto na parang walang nangyari. Hindi na maalis sa aking isipan ang nakita ko at sa tuwing maalala ko ang lahat ay minamasa ang aking sariling kimchi sa pamamagitan ng aking daliri at kamay. May karanasan na rin akong minsang kulitin ako ng aking boyfriend, pero hindi iyon naulit dahil nasaktan ako kahit hindi kasing laki ng ice cream niya sa boyfriend ni ate. Isang araw, di pa ako sa trabaho. Hindi ako lumabas dahil kailangan kong manahi ng aking damit at damit ni ate. Pagkatapos kong maligo, ay nagsuot lang ako ng duster at hindi na ako nagsuot ng panloob pantaas. Matagal-tagal din akong nanahi bago ako nakaramdam ng antok. Hindi ko malabanan ang aking antok, kaya doon na rin ako nahiga sa kinaupuan ko na hindi naman talaga ang bangko. Nilagyan lang namin ng pong para medyo malambot upuan. Tamang-tama lang ang haba nito para sa ulo ko hanggang pangupo. Kaya ipinatong ko na lang ang paa ko sa isang bangko na malapit sa akin. Nahihimbing na ako nang para akong nananaginip na may humihimas sa aking kimchi sa ibabaw ng aking panloob. Akala ko ay nananaginip lang ako, pero nang maalimpungatan ako ay naramdaman kong may tao sa aking harapan. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mata upang makilala kung sino at medyo nagulat ako nang makita ko si Joel, ang boyfriend ng Ate Angie ko, na minamasa ang baon kong kimchi. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang tadyakan at murahin sa kanyang ginagawa. Pero may kahalong kiliti ang sumisigid sa aking laman sa bawat masahe sa kimchi na baon ko. Ewan ko, pero hindi ako makakilos. Nanatili akong nagtutulog-tulugan. Ayokong gumalaw. Ayokong malaman niya nagising ako. Pero sinasabi ng isip ko na mali ang nangyayari. Pero ang katawan ko ay parang ninanamnam ang kakaibang pakiramdam na yun. Ilang sandali lang ay nakikita kong kinuha ni Joel ang gunting na ginagamit ko sa pananahi at ginunting ang magkabilang garter ng aking panloob pangibaba at malaya niyang ibinaba ito upang buong mamasdan ang kimchi ko. Dahan-dahan niyang hinihimas ang guhit ng kimchi ko at manakanakang sinasagi ang butil na tila mais. Pinipigil ko pa rin ang lahat, pero gusto ko siyang sipain, kaya lang gusto ko rin ang ginagawa niya. Maya-maya pa ay naramdaman kong
Inamoy-amoy na niya ang nakahain na masarap na kimchi at dahan-dahang nilalasap ng kanyang labi. Habang hinahawi ng daliri niya ang dalawang pisngi ng mainit na pagkain, banayad na kain at manakanakang pagsipsip sa butil ng kimchi ang paulit-ulit na kanyang ginawa na pagkain sa nakahain. Nagistan ko na lamang na kapwa na kami walang mga saplot at may salpukang nagaganap. Di rin nakaligtas ang aking mga kabundukan at pinagpala rin nito ng kanyang kamay at bibig. Pareho kaming nanginig sa bago matapos ang bakbakan. Sabay narating ang dulo ng bahaghari. Sabay naming ninamnam ang tagumpay. At walang kibo ang nagbihis kaming dalawa. Ilang sandali pa ay dumating na si Ate Angie. At tulad ng dati, naroon pa rin ang tamis ng kanyang mga ngiti. Lumipas ang 3 araw nang wala isa man lang sa amin ang boyfriend ni ate ang nag-ungkat ng tungkol sa nangyari sa amin. Isang gabi ay doon na naman pinatulog ni Ate Angie ang kanyang boyfriend. At tulad ng dati, narinig ko na naman ang mga impit na bulungan. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong naiinggit. Lalo pa, at naaalala ko, creamy ang ice cream ng boyfriend ni ate. Naglagay ako ng headphone sa aking tenga at nakinig na lang ng music mula sa aking CD player upang hindi ko marinig ang lahat hanggang sa ako ay makatulog na nga. Alauna ng madaling araw, naramdaman ko ang isang kamay na nagmamasa sa baon kong kimchi. Nagulat ako at muntik nang mapasigaw ng takpan ni Joel ang aking bibig. Sabay sabing, "Huwag kang maingay at baka magising ang ate mo." Ewan ko, pero hindi ko na naman nagawang umangal sa balak niya. At naulit na uli ang nangyari. Kapwa kami pawisan at tahimik na nagbabakbakan habang tulog ang Ate Angie ko. Minsan ay nagmimisulang baboy si Joel at sinusungkal-sungkal ang butil sa kimchi. At nang magsawa ay naghamon na naman ng bakbakan ang baon niyang ice cream. At di naman nakatanggi ang baon kong kimchi. At naganap na naman ang salpukan. Kakaiba ngayon dahil di parehong nagmamadali. Di tulad nung nakaraan. Ngayon, tahimik lang para hindi mabuking ni ate. At pareho uli naming narating ang inaasam na tagumpay. Ang masarap na tagumpay kahit pagod ay todo naman ang ligaya. At nakatulog ng mahimbing pagkatapos. Minsan ay tumatawag si Joel sa akin sa trabaho. Gusto niyang umuwi ako dahil namimiss na daw niya ako. Ewan ko, pero hindi ako makatanggi. Nagpaalam ako at sinabing masama ang aking pakiramdam. Inabutan ko si Joel na nakaupo sa hagdanan ng kwartong inuupahan namin ni ate. Naghihintay siya sa akin. Pagpanhig namin ay para kami mga asong ulol. Kaming nagtititigan at walang ano-ano'y nagpambuno habang lumilipad sa ere ang aming mga damit. Sabik sa pakikidigma sa isa't isa. Kapwa namin namimiss ang ganitong labanan.
Kahit pawis sa pakikidigma, ay grabe naman ang pakiramdam dahil sa salpukan ng baon niyang ice cream at ng baon kong mainit na kimchi. May pagkakataong mabagal ang ginagawang salpukan at mas madalas na napakabilis. Napapasigaw ang bawat isa dahil sa sitwasyong nagaganap at tila musika ang maririnig sa bawat kanto ng maliit na kwartong aming inuupahan. Kapwa na malapit na naming marating ang dulo ng bahagari habang humihingal at nilalasap pa rin ang kakaibang sarap na dulot ng malaking ice cream ni Joel, ay biglang nakita ko si Ate Angie nakatayo sa may pintuan. Gulat na nakatingin sa amin. Hindi ako agad nakatayo dahil eksakto timing ang dating ni ate. Sabay na sumasambulat ang aming mga tubig ng sarap. Wala kaming magawa. Nawalan kami pareho ng lakas. Nanginig ang aming katawan sa narating na sukdulan. Nakaibabaw pa ako kay Joel nang lumakad si ate sa aming tabi. Diretso sa bintana, walang kibo. Tumayo ako, nagbihis. Hindi ko alam ang gagawin. Bumabalot ang takot sa akin. Lumapit ako kay ate. Nakasalukuyang nakatayo sa bintana. Tumutulo ang kanyang luha. Wala pa ring kibo. Yumakap ako sa kanyang likuran. Humihingi ng kapatawaran. Humagulgol na ako sa pakikipag-usap pero nanatiling walang kibo si ate. Tuloy ang tulo ng kanyang luha. Wala kang maririnig kahit isang kataga, kahit tunog ng pag-iyak. Matapos magbihis si Joel, lumapit ito sa amin ni ate. Isang kataga lang ang binitawan. Sorry. Hindi ko alam kung para kay ate o para sa akin ang pag-sorry ni Joel. Tumalikod na si Joel nang walang marinig na kataga kay ate. Tuloy-tuloy sa hagdanan pababa. Nananatiling parang tuod si ate na nakatingin sa malayo. Tuloy ang pagtulo ng luha. Lumipas ang mga araw. Malaki na ang pinagbago ni ate. Hindi na siya ang ate ko na palabiro at laging may tamis ang bawat ngiti. Wala na rin balita tungkol sa kanyang boyfriend. Hanggang isang araw ay nakatanggap kami ng sulat mula sa Amerika. Naka-address kay ate galing kay Joel. Ngunit hindi ito binuksan ni ate. Kaya 1, 2, 3 araw, hindi pa rin ito binubuksan ni ate. Hindi pa rin niya ako kinikibuan. Parang hindi kami magkakilala hanggang sa magpasya akong umalis. Buhat noon, wala na akong naging balita kay ate. Umalis na rin siya sa kwartong inuupahan namin ngayon. Napakasakit ng nangyari sa aming mag-ate. Sa ngayon ay nag-aantay ako na balang araw ay mapatawad ako ni Ate Angie. At sana rin ay mawala na ang sakit na kanyang nararamdaman.
para tuluyan na kaming magbati. Sana ay hindi na maulit ito kahit kaninong magkapatid, dahil napakahirap nang mawalan ng katuwang sa buhay. Tulad ng ate kong napakabait. At ito ang paglalahad ni Lita. Sana'y kapulutan nyo ng aral sa buhay. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.